raise alarms over the potential prosecution of former Senator Bong Revilla. Oh. Sinasabi dito, tatagalugin na lang natin ha, kasi para mas malinaw ang ating paliwanag dito. Ha? Ang grupo na ito ay nagki-question dun sa paratang kay Senator Revilla. Kasi kung maaalala ninyo, noong una, wala naman sa eksena si Senator Revilla. Hanggang pumasok itong yung DPWH official. Na sino yun? Na bit ni Remulla. Tandaan nyo? Yung si Remulla na dating DOJ? Lagi niyang kasama yun. Bit niya yung si ano ang pangalan nun? Si Alcantara ba yun? Chotomate ha? DPWH. Hindi si Alcantara. Sorry. Si isa. Official. Etong si Bernardo. Yun. Kasi yung pangalan niya, pangalan ng Comblo. Bernardo. Diba? Yun si Bernardo, noong una wala sa eksena eh. Lahat ng mga nagsasalita, hindi pa kasama si Revilla. Pansinin ninyo ha. Sino lang ang nagdala kay Revilla, sa yung pangalan ni Revilla? Si Alcantara, si Bernardo. At every time na umaatin si Bernardo, ang may bit-bit sa kanya, si Remulla. DOJ Secretary pa to si Remulla. At the same time noon, naalala nyo, may inabutan pa na papel, di ba? Yung affidavit ni Bernardo. Di ba? Lagi siyang ganun. Kesyo daw, nung una, sa salita ni Bernardo, wala pa si Revilla. Nung pangalawang mga pumunta, meron na. Yung pangatlo, iba na naman ang kwento, nadadagdagan yung kwento. At every time pumupunta si Bernardo sa Senado, kasama si Remulla. Ganito kasi kwento niyan. Dito sa article na to, sinasabi dito, na itong walang dokumento, walang testigo, walang pisikal na ebidensya, puro kwento lang, hearsay o chismis lang. Yun ang sinasabi nitong article na to. Hindi lang si Revilla pero siya lang inuusig sa parehong salaysay. Dinidiin si Revilla. Yung iba, tinigilan na. Halimbawa, si Chis Escudero, Mark Villar, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Grace Po, Nancy Binay, Sani Angara. Yung mga nabanggit, nawala na. Pati nga si Bam Aquino, sinabi dito eh. But none of them, sabi diyan sa article, recommended for charges. That's something fishy. Bakit si Revilla lang ang nire-recommendang kasuhan? Di ba? Merong mga butas na hindi ka panipaniwalang kwento. Sabi ng Nita ho nagsabi, yung grupo, tinawag daw na testigo na close friend si Revilla. Pero ang kwento ay walang kasamang tao, walang security, walang dokumento, walang koordinasyon. Ayon sa Nita, walang batikang opisyal ang gagawa ng ganito ng kapabayaan. Hindi man lang pinagsalita si Revilla bago pinangalanan sa publiko. Sabi na Nita, hindi sinumon pinatawag si Revilla, hindi daw pinatawag, hindi binigyan ng pagkakataon sumagot, pero pinangalanan agad sa publiko. Alam mo, sabi nga nila, sabi ng Nita, ang summary ng article na ito ay mahina at chismis lang ang lahat ng ebidensya kay Bong Revilla. Hindi siya pinakinabangan pinakinggan bago inakusahan. At bakit siya lang ang inuusig kung marami ang nadadawit. Kaya humiling sila ng patas at independent investigation. Ganito kasi ang kwento niyan. Kaya kwento ko lang sa inyo. Bahagya kasi may narinig akong kwento. Sa Cavite kasi, dati pa lang magkaaway ang mga Remulla at ang Revilla sa politika. Actually, medyo magulo nga daw dyan. Di ko alam kasi bata pa ako eh. Pero noong unang panahon daw, magulo daw ang politika dyan sa Cavite. Until nag-usap yung dalawang pamilya. Pamilya Remulla, Pamilya Revilla.
Naayos, nagbigayan sila. Sa'yo ang Tondo, sa akin ang Maynila. Sa'yo ang distrito na to, sa'yo ang distrito na ito. Hati, para wala ng gulo. Okay? At nakita naman dating governor din ng mga Revilla eh. Pero binigyan ng pagkakataon ng mga Rimulya. Yeah, ganyan. Ang problema ngayon daw, ang kwento diyan sa Cavite, wala nang matikas na Rimulya. Bakit? Kasi, aside from, hindi talaga matikas yung isa doon. Huwag yung tanong nyo kay Sir Jack, may naaamoy si Sir Jack dyan eh. Hindi, ito since si John Vic ay DILG na, si Rimulya, yung isang Rimulya pa, di ba? Yung malapit na. Hindi, malapit nang hindi makita. Ang itim na kasi. Di ba? Nasa ombudsman na. Wala nang Rimulyang papalit bilang gobernur at yung iba pang mga Rimulya. Kasi yung ibang mga kapamilyang Rimulya, palpak. Hindi naman kilala. Hindi lang yun, mahina. Yung iba meron pang, alam mo na, shady background. I-google nyo na lang, di ba? Ang problema, ang mga Revilla, yung mga anak, kapatid ba yung isa, pinsan or something. Basta lahat ng Revilla, maganda ang takbuhin. Kahit nga si Mayor Lani, maganda ang takbuhin sa Cavite. Sa madaling salita, yung mga tao, nakikita na ma-occupy ng itong mga posisyon sa Cavite ng mga Revilla. One, buwisit na sila sa mga Rimulya. Two, may isa pang, alam mo na, nahuli. Three, talagang wala na. Ibig sabihin, walang maayos ngayon. Okay? Ganun ang nangyayari. Kaya daw, ngayon, sabi nila, tila dinudurog ng mga Rimulya ang Revilla. Pinuputikan, dinudumihan. Kaya nga, di umano, allegedly, itong si Bernardo, yung DPWH, bigla-bigla na lang nadamay si Senator Bong Revilla, dating Senator Bong Revilla. Na nung una naman, wala sa testimony niya. At the same time, pinadiin. Idadamay nga daw yung buong pamilya. Para bagang idinidikit yung mga pamilya ni Senator Bong Revilla para masira sa Cavite. Kasi, ang prediction sa 2028, walang mananalong Rimulya dyan. Burado na ang Rimulya sa Cavite. Yan ang sabi sa akin ng mga taga Cavite, ha. Kinikwento nila sa akin. Wala naman, una-una palpak talaga mga Rimulya sa Cavite. Walang nagawang maayos. Sabit-sabit. Hindi, tanungin nyo na lang yung mga nasa Cavite. Tanungin nyo, sino talaga mas gusto nila? Revilla o Rimulya? Revilla pa rin. Kaya kailangan durugin daw ang mga Revilla sa politika. Ito ang ginagawa ngayon kay Senator Bong Revilla. Kaya nga, pati itong NITA, itong grupo na NITA, ha? Hindi ko to kagrupo. Grupo ng NITA, National Institute for Transparency and Accountability, duda sa mga ina-accuse kay Senator Bong Revilla. Duda sila. Pangalawa, easy target kasi si Bong Revilla kasi dati nang nakasuhan. But, remember, he was acquitted doon sa kaso niya. Kasi yung ibang mga media, tingnan nyo, kasama yung mga media na naninira eh. Laging sinasabi, pangalawa nyo na to, pangalawa niya na yan. Pangalawang ano? Hindi nila sabihin na napawalang sala si Senator Bong Revilla noon. Walang sapat na ebidensya. Ibig sabihin, talagang malinis si Senator Bong Revilla noon. Kasi nga, remember the story? Ipapaalala ko lang sa inyo. Politics. Dahil si Senator Bong Revilla at saka nung panahon na yun si Jinggoy, sila yung mga umagainst kay Pinoy noon. Kaya nga 'di ba binitbit sa Malacanang? Naalala nyo yung kwento? Binitbit sa Malacanang yan si Senator Bong Revilla noong panahon ni Pinoy para kausapin. Tapos ayaw niyang pumayag, hindi siya pumabor doon sa gusto mangyari ni Pinoy. Doon siya pinatungan na ng kaso, pinakulong na, sinira na. Kasi at that time,
siya pala, ang taas niya sa ratings, siya pala ang susunod supposedly tatakbong presidente nun. Para tumapat sa bata ni Pinoy. Hanggang ipinakulong para masira yung pangalan. Alam mo naman tayo, minsan mga Pilipino, judgmental tayo eh. Minsan hindi na natin inaalam ang istorya. Basta inakasuhan sa media, sira na. Ganun eh. It's all about perception. So nung sinira siya sa publiko, sa mata ng tao, perception. Pero magtataka ka, kasi ito eh. Isipin mo mabuti ito mga kababayan ha. Kung talagang sablay ang mga Revilla, bakit paulit-ulit silang binoboto, pati yung mga anak, sa Cavite? Wala pa ata ako natanong na taga Cavite na magsasabing, ang mga Revilla, loko yan. Ang mga Revilla, abusado yan. As a matter of fact, marami dyan. Pati nga yung kapatid ba yun o pinsan? Umaangat din. Magaling din daw sa Cavite. Sabi ko, bakit ganun? Nung mga panahon na hindi ko pa alam ito, bakit ganun? Parang ang dumi niyan tingnan. Kasi nga, yan ang trabaho ng media. Lalong-lalo na yung mga kapanalig na mga tulpo. Kaya nilang manira ng manira sa publiko. Ganun. Ganun po sila. Siniraan ng todo-todo. Ngayon, inuulit na naman to para talagang mabura sila sa Cavite. Kasi nga, sa totoo lang, kung hindi nagbati ang Remulla at Revilla sa Cavite, hindi mananalo ang mga Remulla. Tinatain na yan sa Cavite. Galit ang mga taga Cavite dyan sa mga Remulla. That's the truth. Sabi ko nga sa inyo, do not ask me. Ask those Caviteños. Alam na mga Caviteños yan. Gusto nila si Revilla, mga Remulla, tinatain na nila dyan. Ayaw nila. Kaya lang, wala na magagawa. Kailangan tanggalin to Revilla para umangat ang mga Remulla. Kasi wala daw kwenta yung mga sumunod eh. Lalo na yung kwento sa akin, yung anak daw, na nasa gobyerno ngayon dyan sa Cavite, wala daw kwenta eh. Mahinang nila lang. Yun ang sabi. Sabi nga, to eliminate, para manalo yung mga second generation o third generation Remulla, kailangan mawala ang Revilla. Iyan daw ang tunay na story. Kaya nga, nung nakita ko, naalala nyo, yung si Bernardo, lagi niyang, di ba pinuna ni Marcoleta yan? Laging pabago-bago ng statement si Bernardo dahil kasama si Remulla. Tapos nagdataka nga si Marcoleta, bakit laging, sa lahat-lahat, yung iba pa mga DPWH, lagi si Bernardo ang kasama. Laging siya yung nanggaling sa DOJ, inaabutan ng tawag doon, sinumpaang salaysay, yun yung binabasa. Lagi. Balikan nyo yung mga video. Bakit? Dito napapaghalataan o nakukonfirm yung mga kinikwento sa akin ng mga taga Cavite. Ganyan pala talaga yan. Etong pagdawit kay Senator Bong Revilla ay labanan lamang pala ng Cavite politics. Okay? Hitting two birds in one stone. Ano yun? Madadivert na yung issue sa mga Romualdez at kay Marcos at kay Sandro at kay First Lady, mawawala pag idiniin at ikinulong si Senator Bong Revilla at si Bato. Nakikita nyo yung buong picture, yung buong propaganda ng gobyerno. Imagine niyo. Ito imagine niyo. Pag nakulong si Bong Revilla, pag nakulong si Bato, it will be a big story na yung galit ng tao, inililipat nila ngayon kay Revilla. Hindi nyo napapansin? Merong pattern. Yung mga trolls, inililipat lahat ng galit kay Revilla. Tangina, mas galit pa sila kay Revilla kaysa kay Romualdez. Saan ka nakakita ng ganun? Walang kinalaman yung tao. Wala na eh. Wala nga siya sa Senado ngayon eh. Di ba? Inilaglag nga siya ni Marcos eh. Tapos siya pa yung parang sobrang sama. Tapos si Romualdez parang, I'm the holy one. May ganyan. Ano yung ganyan? Pakpak. Di ba? Ganun katindi ang nangyari ngayon. Nalilihis talaga sa tunay na issue kasi nga naman, di ba, ang packaging ng media, second time around. Gusto nyong malaman kung paano natin masasabing meron talagang bias etong si Remulla? Eto, ipapakita ko sa inyo ha.
Eto, panoorin ninyo ito. Naming names, the two who have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? It came from you, not from me. But I think that your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Okay, so, all right. I'm a little confused. I thought it came from you. So this came from media, from No, speculation? it's part of my interaction with media. Oh. When they were squeezing me for information, I think that I said that these were the cases that may be interesting. You have to At take... least Yan ha. Eto, napakaganda nitong video na ito. Dito, malalaman mo talaga yung plano ni Remulla. Bakit? Ang context kasi nito, December 15, sabi ni Corina, na naming names, the two have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? Nung una, in denial si Boying. Sabi niya, it came from you, not from me. But I think your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Tapos parang nawindang si Corina. Bakit? Sandali, nalito ko. I'm a little confused. Because I thought it came from you. Kasi may media na nakapag-interview, binitawan niya eh. Binitawan nito eh. Ni Boying eh. So this came from media? Tanong ni Corina. Alam mo sagot ni Boying. No, it's part of my interaction with media when they were squeezing me for information. Meaning, talagang nanggaling sa kanya yung information na December 15, makukulong si Jinggoy at si Bong Revilla. Nakita ninyo? Diba? So, planado na. Banat ba eh? Di ba yan naman ang gusto natin, may makulong? Tama. Pero ito ang punto dito. Pinasasagot pa sila ang kampo. Kasi remember, lahat yan may due process. Pag inakusahan mo, kailangan bibigyan ng pagkakataon ng usually nga 15 days ang binibigay. Ang hiniling ng kampo ng nila Bong Revilla ay 10 araw hanggang December 15 para sumagot. Kasi kinasuhan sila eh. So humihingi sila ng 10 araw para sumagot. Ang binigay nito, December 10 lang. So wala pang December 10. Hindi pa nakakarating yung sagot ni Bong Revilla doon sa akusasyon. Nagigets nyo? Remember ombudsman is not the judge. Parang piskal yan eh. Ipapasa yung kaso sa Sandigang Bayan. Yun yung korte. Sandigang Bayan. Ombudsman, sila lang yung nag-iimbestiga, sila lang yung magsasabing merong probable cause para sampahan ng kaso ito. So yung ombudsman, humingi pa ng sagot. Eto yung nag-akusa sa'yo. Sumagot ka. Sabi ng Revilla, pwede ba 10 days? Sabi ng ombudsman, hindi, hanggang December 10 lang. So as of now, hindi pa sumasagot ang mga Revilla kasi hanggang 10. Pero itong interview na to, I think it was 2 days ago o 3 days ago. 3 days ago, alam na niya na makukulong ng December 15 without the counter affidavit.